Ano nga ba ang OSI Transport Layer? Dito po ang OSI Transport Layer or Open System Interconnection Model ay isa sa fourth layer ng model of OSI na nagbibigay ng communication, nagpo-provide ng communication mula endpoint to endpoint para sa mga application of devices sa network. Mayroong dalawang pangunahing uri ng protocol na meron ang transport layer. Una is the TCP or the Transmission Control Protocol at UDP, the User Datagram Protocol. Ang mga bahagi na nag-uugnay dito ay ang desegmenting ng data, flow control, error control, at multiplexing or demultiplexing. Dito, halimbawa, sa isang web browsing scenario, ang transport layer or TCP ay ginagamit upang maayos at tama ang paghahatid ng mga requests at response sa pagitan ng web browser at web server. Ito ay tumataguyod ng isang koneksyon na nagpapadala ng request mula sa browser, nagtatanggap ng response mula sa server, at nagsisiguro na ang data ay maayos na hinihiwalay at naipapadala ng tama para sa mga seamless na browsing experience. At karagdagan, para sa OSI Transport Layer, ito ang nagpapanatiling maayos at maaasahang paghahatid ng mga data sa pamamagitan ng paghahati ng mga malalaking data sa mga maliliit na packets at pagkakasiguradong tama ang pagkakasunod-sunod nito. It means it is an organized data. So, ang i-discuss ko po ay tungkol sa OSI Transport Layer. So, ang transport layer po or yung OSI model ay siya ang namamahala sa trapiko ng network sa pagitan ng mga host at end system upang matiyak ang kumpletong paglilipat ng data. Ang mga transport layer na protocol tulad ng TCP, UDP, DCCP at SCTP ay ginagamit upang kontrolin ang dami ng data kung saan ito pinapadala at sa anong rate. Kumbaga po itong model na ito ay isang daan upang yung mga messages or data na pinapasok natin or information ay makarating ng maayos sa pagsesenda natin. 'Di ba? Sabi naman dito upang matiyak na yung data ay maging kumpleto sa paglilipat niya sa ibang device. At tinilimbawa pa dito yung pag-control ng dami ng data na ipinapasok natin or ipinapadala at kung saan ba dapat na ito ipinapadala. So, ang sunod na sinabi po dun sa tungkol sa chapter 4 ay yung port number in communication. So, ang numero ng port ay isang paraan upang matukoy ang isang particular na proseso kung saan ipapasa ang isang mensahe sa internet o iba pang network kapag dumating ito sa isang server. Lahat ng device na konektado sa network ay nilalagyan ng mga standardized na port na may nakatalagang numero. So, hindi naman tayo kasi nagpapadala ng mga information na basta kung kani-kanino lang, 'di ba? Lahat ng mga sinesenda natin ay meron tayong port na dadatingan. Halimbawa na nga lang yung sa yung mga barko, 'di ba? May mga port siya. Kung saan yung port na pupuntahan nila, doon lang talaga siya mapunta, hindi sa kung saang port, 'di ba? Ganun yung kahalagahan ng port number in communication. May direktang port siya na dadatingan nung pinadala natin na mensahe or data na pinasok natin. So, isa pa doon ay yung TCP, yung three-way handshake na kung saan gumagamit ng TCP or three-way handshake para makapagtatag ng mga asahing connection. Full duplex ang connection at mga nakabilang panig ay nagsisynchronize. Yung SYN at kinikilalang ACK ang isa't isa. Ang papalitan ng apat na plug na ito ay sinasagawa sa tatlong hakbang: SYN, ACK tulad ng ipinapakita sa figure na ito. At yun yung tatlo na nakita ko na mahalaga dito sa chapter na ito, na kung saan ay ito yung mga protocols, mga guidelines na kailangan nating tandaan dito sa chapter na ito, na siya yung bumubuo, na mahalagang bumubuo dito sa chapter na ito. Yan lang po. First,
is the addressing. Addressing is commonly represented using IP addresses. Sa halimbawa, for example, sa isang may dalawang aparato, parehas silang merong IP addresses. And yung IP addresses na yun, yung ginagamit upang makapagpadala. Halimbawa, may isang laptop at may printer. Sa bawat aparato na yun, meron sila parehas na IP addresses. Kapag yung laptop gusto magpadala ng halimbawa ng dokumento papunta sa printer, yung mga nagpiprint, ginagamit nito ang IP addresses. Halimbawa, yung may mga number na 192 ganun, papunta sa kabilang destination nito dun sa kabilang printer para sure na mapupunta yung documents dun sa mismong destination niya. Halimbawa, isa pa dun ay yung reality, 'di ba? Pag nasakay tayo ng mga sasakyan, di ba sinasabi natin kung saan yung destination natin? Halimbawa, ito yung lugar mo, parang kumbaga yun yung IP address mo. Yun yung pagdadalhan sa'yo, yung lugar na yun. Parang ganun. Malalaman nung pagsasandan kung ano yung destination mo using the IP address para masiguro na doon nag-send mismo yung document o yung file. Next is encapsulation. I will give you one example of encapsulation. For example, sa isang laptop, may isang file na gustong ipadala sa isa pang laptop sa parehong network gamit itong OSI layer. Yung file na isasend ay hinahati-hati into packets para sa pagpapadala. Yung bawat packet ay nilalagyan ng mga information sa header, kabilang doon yung IP addresses ng source at destination. Upang maging kompleto yung data packet, yung for example, yung laptop ng pinagmulan ay may IP address na 192, point ganon. Tapos ang laptop ng paglalagyan, yung destination ay may IP address na 192, ganon. Itong mga information na to is idadagdag sa bawat header ng packet. Tapos yung data, yung file na isesend ay yung mga nakapaloob sa packet. Sa pamamagitan ng pag-encapsulate, yung data na mula sa source, yung sa source laptop ay nakapaloob dun sa mga packets na may mga kasamahan na information na kagaya sa network layer, na ito yung nagpapahintulot sa network na ma-identify at ma-route sa tamang destination yung mga file na isa-send. Kasi ito yung ginagamit para ma-identify na yun yung pagsasendan mo, yun yung destination na pagdadalhan mo. Next is connectionless. Kanina po is yung about sa addressing and encapsulation. Sa connectionless, ang concept niya po is, for example, may dalawang computer, si computer A at computer B. Si computer A nasa Philippines and si computer B is nasa ibang bansa like America. Ganon. Si computer A gusto niya mag-send ng email kay computer B. Hindi na nito kinakailangan pa ng, sa connectionless, hindi na nito kinakailangan pa ng 1 hour na connection para lang ma-send mo yung email na ipapadala mo kay computer B. Instead, ang gagawin niya is sa pamamagitan ng dalawang computer na yun, para lang may padala yung email, ang gagamitin ni computer A ay gagamit siya nung internet protocol or IP upang may parating lamang yung email niya kay computer B. And yung email ni computer A ay hinahati-hati siya into yun sa maliliit na packets. And yung bawat packet na yun ay mayroong source at destination IP addresses. Ang mga packets na yun ay siya yung parang maglalakbay papunta dun sa mga network ng ibang devices katulad ng routers hanggang sa makarating siya dun sa destination niya kay computer B na nasa ibang bansa. Din sa paraan na yun, yung OSI layer, yun nagpapahintulot sa connectionless na magpadala ng information, ng file, ng data, and ine-encapsulate niya yung mga IP address at yung mga kinakailangang information sa pamamagitan ng mga network devices patungo dun sa tamang destination niya na walang permanent na connection. And all in all, dito sa chapter 5, ang importance niya is yung isa siya sa may mga vital role para sa mga sa communication para ma-send natin yung mga email.